So ayun na nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre kapag on the spot cash nyo yan kinuha, meron yan discount kay Rusi. Sabot-sabot lang yan. So papakita ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang down payment at yung kanilang terms, at meron din yang rebate. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman doon sa mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan or comment nyo dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang kanilang cash at yung installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least malaman nyo kung magkano nga ba to at kung sulit nga ba yung 2025 yung presyo niya. Okay, so sa tingin nyo sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yun sa baba. At para naman din sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. My lungs feel tight, I could barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. So ayun na nga, ngayong 2025, itong Raider talaga, isa sa pinakahalimaw na motorcycle na nasakyan ko, no? Kahit sa 150cc niya talagang sobrang the beast, no? The beast talaga, the beast. Ito yung sinasabi natin na King of Underbone. Pero ano nga ba yung mga nabago dito sa tingin nyo? Ano nga ba yung pwede natin pang ma-suggest sa Suzuki na baguhin dito or upgrade para dito sa motorcycle na to, para at least meron naman tayong makitang bago rito sa motor na to, di ba? Comment nyo naman yan sa baba para at least mabasa rin, malay natin mabasa ni Suzuki yung mga hinanain nyo, ano nga ba yung mga gusto nyong i-upgrade pa rito sa motor na to. So bago yan, side stand muna natin, upuan natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko. So meron na akong nakaupo na ako sa ganito dun sa tropa ko, naka-Raider kasi siya. So ito yung ating itsura. Ayan, ganyan ang itsura niya kapag hindi pa natin naitatayo. Talagang ano, no, ang sporty ng looks natin dito. Ayan, so 5 to ang ating height. Medyo parang pasubsob ng konti kasi medyo mababa yung ating handlebar, lalo na kapag umusad pa tayo rito, ganyan. So sa long ride, siguro kung sanay ka sa mga ganitong position, hindi ka naman siguro mangangalay, di ba? Pero kasi masanay ako sa ganyan. Kasi syempre tumatanda na tayo, di na tayo bumabata. Kaya ganun yung mga position na gusto natin, medyo chill lang yung ating gustong position. Pero sa shock niya, sobrang lambot talaga nito. Iba talaga yung suspension na ginagamit ni Suzuki pagdating sa mga front shock and then sa rear. Ayan, ganun yun naman, diba? Kaya yung iba binabanking to pero ayan, sa tuning radius sobrang lawak niyan, diba? So sobrang gaan din ng motorcycle na to. Ayan, kaya yung iba talaga kapag nag-overshoot talagang sumisemplang kasi sobrang gaan lang neto. Kaya titilapon ka talaga. Kaya huwag niyo mamaliitin yung power nito. Sobrang lakas ng motor na to. So, hindi ito advisable na beginner bike. Pero kung gusto mo ng 150cc, na beginner bike, eto yung isa na to. Kung gusto mo ng halimaw na motor. Ayan. So,
Sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ang looks niya? Yung presyo, alamin na natin. Pero bago yun, center stand muna natin. Center stand natin kung magaan ba siya. Ayan, sobrang gaan, di ba? Kusa na siyang umaano eh. So, ayos. So, yun nga mga besto, ngayong 2025, siguro naman naupuan na natin yung tatlong kulay, yung cyan color, yung black, and then ito yung pangatlo, yung kulay red. Pero napansin nyo ba, wala tayong nakitang kulay yellow na ganitong motorcycle, no? Yung color variant na yellow. Hindi na naglalabas si Rusi ng kulay yellow, no? Hindi ko lang sure kung bakit, or siguro medyo sinusunod nila yung ibang tao na sinasabi na parang ang corny ng yellow. Pero nakakamiss din, 'di ba, na magkaroon ng kulay yellow na ganito. So, ayan. Ganda nung kanyang decals talaga. So, upuan natin, 5 to ang aking height. I-ano muna natin. Side stand, ayan. So, ganyan. Goods naman, approve naman sa akin yung pagkaka-side stand niya. Tapos, upuan na natin. Halos lahat naman yata ng Flame 150 na upuan na natin. So, kung mahilig ka sa mga sporty looking motorcycle, underbone na parang Raider type, eto yun, no? Sa murang halaga, meron ka ng ganitong malupit na specification. Yung presyo, mamaya malalaman nyo. Pero ayun na nga, yung specification nito, sulit na sulit ka rito, diba? So, 5 to ang aking height. Sobrang lambot ng shock agad. Mararamdaman mo pag pinatayo mo na yung motor. Pero ayan, kita mo naman, di ba? Napakalambot ng likod, yung harap, napakalambot din ng shock. So sana dito, suggestion ko din dito na kung ano yung mugs nung sa flash, why not na ilagay din dito, di ba? Bakit naman hindi, di ba? So kasi mas maporma yon, para at least meron ding bago rito, di ba, ngayon 2025. So turning radius niya, hindi siya masyadong malawak, saktuhan lang din. Ayan. Tapos medyo sub-sub tayo rito. Ganyan ang itsura natin kapag naka-rides. Okay. Malawak yung ating space pa rito, yung legroom. Ayan. Pwede tayo maglagay dito ng gamit pa natin. And then sa OBR, maluwag din. Ayan. Diba, kita nyo naman. Spacious. Okay. So sa clutch, ayan, lambot din ito. Ayan. So, siguro sa mga upgrade dito, okay na yung decals para sa akin. May USB charging port naman tayo rito. Tapos, naka fully digital na rin tayo rito. Maangas din yung kanyang headlight. Alam nyo naman yan. Diba? So, storage siguro. Dahil ito wala tong storage. Dito wala siya. Walang box. Walang mapaglalagyan ng mga papers. Ayan, or tools. Hindi ko lang alam kung saan nila nilalagay yung tools dito. Pero ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number dyan ni Rusi Pulilan Branch para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire ng mga ganitong motorcycle. Available po yan. So siguro sa mga susunod na vlog, ano din natin, moto-visit natin to, yung branch nila para at least malaman nyo. Lalo na dito sa mga malalapit dito sa may Pulilan Branch, alam nyo na kung ano yung makikita nyong motorcycle dito pag nagbisita kayo. Ayos yan. So, center stand natin. Di ko lang din sure kung same ba siya na center stand ni Flash kung mahirap. Di ko maalala eh. Pero yan, center stand natin. Oh, ito mas madali. Mas madali siyang center stand. Ayos.